realized na kailangan ko nang gumawa ng bagong episode. And this is for me to express, to share my opinion about a certain matter. Meron po nag-comment sa aking YouTube channel sa isa sa aking mga videos na ang sabi ay tip na lang before umutang sa OLA, kailangan naka-lock profile at maglagay lang ng below 10 contacts sa phone book, hahaha. Para iwas disturbo sa ibang tao just in case tumawag si OLA sa mga nasa phone book. Siguro dapat may extra cellphone para sa OLAs. Hehehe. Nako, ikaw ha. Tama naman siya. At the same time, may gusto akong idagdag to, kasi ayaw naman natin na mag-open tayo ng a can of worms, especially doon sa mga pasaway na borrowers. So if you want to join this discussion or listen to what I have to say, then keep watching. Ate Red, and in this channel, hindi po tayo puro na lang utang. From time to time, kailangan may ganito rin tayong mga episodes because here, it's for financial literacy, it's for being, well-educated when it comes to online loan platforms because naging uso na to siya eh. Bago ang lahat pala guys, kung hindi pa kayo subscribe sa akin channel, subscribe and then hit the bell notification button, and if you wanna revisit or check the old episodes of Utang Talk with Ate Red, meron po akong na-prepare na playlist. By the way, neutral po ako guys. Hindi po ako nagpo-promote ng OLA, and at the same time, hindi rin mo ako nagpo-promote ng bad behavior. Please take note na hindi po ako abogado, hindi po ako financial advisor. This is not financial advice. This is not to encourage para sa mga pasaway na palautang dyan. Pero, this is just for sharing my opinion. First of all, sabi lock yung profile sa Facebook. Pag nakalock, hanggang dun lang sila sa pangalan, sa profile picture mo, sa cover photo mo. Hindi nga nila ma-check yung ibang pictures mo, kung sinong number of friends. So basically, yun lang. Wala silang ibang mahagilap. But that will not stop the pasaway na mga kolektor from making mga posts about you on Facebook. Because remember, di ba? Nag-submit ka ng ID, nag-selfie ka sa kanila. Gagamitin nila yung ginamit mong pang selfie, tapos yung ID mo, tapos lalagyan nila ng magnanakaw, at ipopost nila sa buy and sell. Gagawa sila ng mga fake na Facebook pages. Pero at least pag nakalock yung Facebook mo, hindi nila makikita yung friend list mo. Hindi nila makikita yung iba mong pictures. Hindi nila makikita yung pictures ng anak mo. So, hindi nila yun magagamit. May lulusot pa rin yan, guys. Maaaring gumawa sila ng fake profile. Gagawa sila ng group chat. I-report mo sa Meta para matanggal. And then, ignore. Pag pinatulan mo yung agent, lalo kanyang kukulitin nun. Eventually, mamamatay lang yung issue, guys. Pag kasi pinatulan mo, kukulitin ka nila. If it really bothers you, report. We will talk about that later, kung paano mag-report. But what you can do is ignore. Huwag mong patulan yung kung sino mang nag-post. Ito guys share ko lang sa inyo. Meron akong kakilala na may utang kay Manicat, hindi nakabayad. Gumawa ng group chat, sinali ako sa group chat, pinagkalat sa na magnanakaw daw si ganito dahil hindi nakabayad. Nakipag-away. You can check the old vlog. Obvious na yung profile ng Manicat agent na yon ay fake naman. Walang pumatol sa kanya, except lang for me, kasi I fished for information. Nakimarites ako, guys. Yung mga sinali niya sa group chat, eventually, nag-leave lang naman na group chat. At yung agent na yon nagpalit lang ng pangalan. Kung gusto mo talaga matanggal yung mga fake posts, yung mga fake pages na yan, isumbong na kay Meta para matanggal. And let's talk about later kung paano mag-report sa NPC, paano mag-report sa NBI. Share ko sa inyo yung isang helpful link. I'm going to move on to tip number 2 ng ating viewer, na yung sabi ay yung sa fake cellphone. Siguro related na rin itong magkaroon ng isang cellphone. Magkaroon ng isang cellphone if you can. Because para ma-protect mo rin yung iba mong things. Like Gcash mo, di ba? Well, hindi ko naman sinasabi na sure na itong nangyayari. But common sense na lang siguro na there is a possibility ma-hack yung Gcash, ma-hack yung other accounts natin, yung bank accounts natin. So, it's better na ma-separate po natin yung ating mga bank accounts, yung ating mga Gcash, yung mga e-wallet natin. Wag dun sa cellphone kung saan tayo nag-oola. It's not like nagpa-farm tayo or what, but it's for our protection. Kasi there are times na, honestly, ang hirap mag-distinguish kung ano ba yung legit. Minsan, out of accident, napapasubo tayo sa isang OLA na yung pala, kung ano, ang grabe lang talaga ng a-access ng information. It's for our protection. If you can have another cellphone, well, I don't see anything wrong with that. Yung pagkakaroon ng 10 and below contacts, honestly guys,
may na-approve pa rin eh, kahit na 10 and below. Pero just make sure lang na yung mga nililista nyo as contacts, nako parang awan nyo na guys. Bigay kayo ng heads up na ginawa silang contact reference. Just in case lang ha. So, piliin ng mabuti kung sino ilalagay nyo as contacts. Pero dapat syempre, it should not be fake numbers kasi may ibang mga legit na mga online loan platforms na possibly po tumatawag sa contact reference para mag-verify kung talagang kakilala mo. So just use this information wisely. I'm not against. I'm not also gonna say na wag gawin. Pero because we're trying to protect ourselves. Kasi there's nothing wrong with it pag binabayaran naman natin, di ba? Kasi after all, hindi naman tayo basta-basta na-approve kung hindi naman tama yung information sinasubmit. At kung tayo nagbabayad ng tama sa mga loan apps, especially if legit at nagsasubmit po sa CIC, nakakatulong naman to sa ating credit history, di ba? Use this wisely. Yun lang yung opinion ko, guys. So, para naman sa pag-report, punta kayo sa website ni SEC. The link is in the description box below. Sa webpage na yon, naka-explain kung anong mga bagay na pwedeng i-report, paano mag-report, at kung saan mag-report. Dapat kumpleto po yung information nyo. Hindi po kayo pwede mag-submit ng complaint dyan. Anong iimbestigahan ni SEC kung wala nga silang complete information? Or paano mo mapuprove na merong ang pangulit or pang-aabusong nangyayari kung hindi naman pala kumpleto yung report mo? So, para hindi tayo nag-aaksaya ng oras, kumpletuhin po. So, meron pong webpage dun sa SEC. I know you guys can read. I'm just gonna give you the link. Anong po yung guidelines ni SEC? Please take note. Or you can go to the CIC website. The link is also in the description box. CIC is Credit Information Corporation. Meron po silang FAQ and merong consumer concerns, and meron po doon, what should I do if I'm experiencing harassment by a lender? Kung banks and credit card companies, you may reach out to Bangko Sentral ng Pilipinas. That is true. Alam nyo guys, napaka-alert nilang mag-respond. And then for lending and financing companies, you can contact Securities and Exchange Commission. Meron pong dedicated webpage, SEC. Please be guided accordingly. And then for insurance companies, you may get in touch with the Insurance Commission. Si SEC, pwede ka rin guys mag-walk-in. But just please make sure na kumpleto po yung evidence nyo. Otherwise, kung hindi, kasi may iba sa atin na sobrang dami pong OLA inuutangan. Tapos yung mga OLA to, pag naniningil, hindi naman sila minsan nagpapakilala kung ano-anong numbers yung ginagamit. Siguro, the best thing you can do is ignore. Huwag yun ang problemahin pa ng masyado. Just move on. Go on with your daily lives. Unahin yung priorities. Balikan nyo na lang yung utang nyo pag nakaluwag. After all, yung mga yung mga legit na mga OLA, pwede po silang pakiusapan. Nagiging malaki lang naman yung problema kapag hindi nyo pinapansin. Kung legit yung OLA, pwede pong pakiusapan yung collector. So, meron din, what should I do if I am experiencing any form of violation of my data privacy rights? Yan na, yung mga nagko-contact ng mga nasa phone book, nasa messenger nyo, gumagawa ng group chat, ginawan kayo ng post. So, ito, meron din guideline na nakashare sa CIC na webpage. National Privacy Commission, pwede nyo i-contact via email. PNP Cybercrime, National Bureau of Investigation Cybercrime, Department of Justice, meron din silang Cybercrime Division. Pwede kayong mag-email, but expect that it's gonna take a while bago sila mag-reply. Or pwede rin kayong mag-walk-in. Yung mahalaga lang po sana, please lang po, kumpleto lang po sana yung evidence. Otherwise, walang mangyayari. Kung kinukulit po tayo ng mga pasaway ng mga OLA, number 1, i-report kay Meta. Especially if na-post. Ginawan kayo ng fake post, ginawan kayo ng fake pages, pinost kayo sa buy and sell, i-report nyo para ma-take down. Next, ignore. Huwag nyong patulan. Otherwise, matatandaan kayo ng kolektor. At yun, pagtitripan na lang kayo. So, huwag nyong patulan, guys. Ignore. After a while, they're going to move on to the next. Kung sino na naman yung kukulitin nila. Or, i-report. If you have the energy, if you have the time, para mag-report at mag-follow up at mag-follow through, go ahead. Pero the best thing that you can do is focus sa mga priorities nyo. Keep lang, move on. Work on it. Or face your issues, financial man or whatever, one step at a time. Matatapos din yan eh. Walang mangyayari if pagsasabayin mo yung lahat ng problema nyo guys. Isa-isa lang. Matatapos din yan. If you wanna learn more about my experience with these online loan platforms and paano ako muntik ng malubog, anong ginawa ko, you can check my very, very old vlog. Medyo outdated na yan, but
may mapupulot pa rin kayong araw. So, yun lang yung share ko in today's episode of Utang Talk with Ate Red. Let's do this again sometime. If meron akong makitang hot issue, charot. Just a reminder guys, wala po akong pinopromote ng Ola dito. Wala nga akong mga links. Hindi ako basta-basta nagpo-promote or nag-encourage na gumamit ng isang Ola. Unless confident talaga ako na okay siya at naging positive yung experience ko. Like, bilis, kasyalo, like, one hand, kahit hindi ako ma-approve. So, I hope meron kayo natutunan sa vlog today. And I will see you again when I see you. Or you can check my other vlogs.